Attorney G, effective pa rin ba ang BP22 sa panahon ngayon? May silbi pa rin naman ito. Ang Batas Pambansa Bilang 22 or ang Bouncing Checks Law ay isinabatas upang gawing krimen ang pag-i-issue ng tseke na kulang ng pondo o kaya sarado na ang account na ito. At para mahatulang ka nito, kinakailangan present ang lahat ng elements na ito. Una, nag-issue ka ng tseke. Pangalawa, alam mong kulang ang pondo nito o kaya naman sarado na ang account mo noong dineposito o in-encash ang tseke mo sa bangko. At ang pangatlo, tumalbog ang tseke mo dahil kulang ito sa pondo, sarado ng account mo o kaya pinastop payment mong tseke mo kahit walang sapat na kadahilanan nito. Kinakailangan lang ng biktima mo na padalhan ka ng isang demand letter to pay. At kapag hindi mo natubos ang tseke mo sa loob ng 5 araw, ay makakasuhan ka na. Dati-rati, madalas gamitin ang BP22 bilang panakot sa mga umuutang dahil may kulong ito na umaabot ng hanggang 1 taon sa bawat isang tsekeng tumalbog mo. Pero nabago ang lahat ng ito nung nagkaroon ng direktiba ang ating Korte Suprema. Napaboran ang pagpataw ng fines na lang imbes na kulong pagdating sa mga kasong BP22. At nang itinatag ang Small Claims Court, dito na madalas magsampa ang mga naniningil ng utang ng hanggang 1 milyon. Dahil nga naman, bukod sa mas mabilis ito, ay hindi mo pa kailangan ng abogado. Kaya ang payo ko, huwag kayong maging masyadong kampante kahit may hawak na kayong tseke. Mag-imbestiga pa rin kayo dahil sa panahon ngayon, nagagamit mo na lang ng lubusan ng BP22 kapag lagpas 1 milyon na ang sinisingil mo. Jillian!